Okay, so meron na naman tayong ginawang project ngayon na multiple workbook into one workbook. So, purpose nito is maglalagay lang tayo ng mga workbooks sa isang folder tapos mo-consolidate siya into one workbook lang. So, ganito siya. So, pag sinelect mo to, automatic na yan siya. Ayan, makukuha niya na lahat ng laman ng data na meron to mga workbooks na yan. So, try natin i-clear ito para makita niyo na wala siyang laman. Then, kapag sinelect yan, consolidated yung laman, select natin yung button na to, lahat ng laman nitong mga to is mapupunta na siya dito. Yan. So, to make sure lang na same siya ng data, is select natin isa-isa yung nasa folder natin na file. Let's say si data 1, ito yung laman. Data 2, ito. Data 3, ito. Si data 4, ayan. So, ayan. Makakonsolidate siya into one workbook. So, tara, try na natin. Turo ko sa inyo paano. So, ang gagawin natin is close natin to, then create tayo ng panibago from scratch. Yan. So, una natin gagawin is lagyan natin yung file name dito. File name, and then, wait, check natin kung nag-record. Okay, recording na. File name, and then, add tayo ng isang button para siya yung magti-trigger ng pag-consolidate ng data natin. So, try this one. Then, assign macro tayo. Yung code pala nito is, meron na ako nakuhang code niyan. Nakagawa na ako ng video nito noong nakaraan kung saan to kinukuha. So, ayan. Copy lang. Gamitin lang natin ulit. Kasi gano'n lang naman ginagawa ko eh. Mina-maximize ko lang yung mga nakuha kong code from the previous. So, palitan lang natin to ng sorry. Ano bang nilagay natin? Ito. Gawin natin itong F name na lang. Parang file name something. Copy natin yan. Lilipat lang natin yung code. Sheet name niya dito. Ayan. And then, itong target location of folder path niya is kukunin lang natin kung saan natin yung saan yung gusto nating folder na pagkukuha na. In my case, nandito siya. So, properties nyo lang, and then, security, and then, get nyo lang itong object name niya. So, parang yan kasi yung pinaka-file location niya. Right-click, and then, assign macro, edit, and then, palitan lang natin to. Yan. And then, try natin ngayon kung makukuha niya na yung okay. So, yun, nakuha. Kaso, takpan niya yung file name natin. Ayan. So, baguhin lang natin yung code natin. Revise natin. So, i-adjust lang natin siya para sa baba siya mapupunta. So, ito yun. Gagawin nyo lang siyang 2. 2. Ayan. Then, close na natin. And then, click. Okay. Tanggal ulit yung file name. So, lagyan lang tayo dito ng range A1 dot value is equal to fname. File name. Ayan. So, para pag sinelect natin, magkakaroon siya ng file name na word dito. Ayan. So, working na siya. So, natin gagawin ngayon is, dapat makakonsolidate lahat ng laman nila into sheet. Gagawin natin consolidated sheet. So, first is kuha muna tayo ng header nito para at least meron tayong same header nila. Then, close na natin yan. Then, console, paste natin. Ayan. So, gawin na lang natin itong medyo malawak. Masyadong malaki. So, yung background is background black. And then, white na lang natin. Then, bold natin. Then, center. Ayan. So, balik tayo kay file name. So, dapat pag in-open niya, yung file na to, makakonsolidate siya dito. So, start natin yung code natin. Okay. So, yan. Baba natin konti para kasabay siya nung okay. Ito tayo. Una na ang gagawin natin is lagi natin i-activate kung ano yung worksheets na ginagamit. So, fname siya sa atin ngayon. Fname dot activate. Para maiwasan lang na sa iba't ibang sheet ma-apply yung code or yung function na nilagay natin dun sa codes natin. So, una is lalagay muna tayo ng parang loop niya or range. Dim cell as range. Okay, variables niya as range for each cell in range. Dito tayo sa starting tayo kay A2. Ito yun. So, range A2. A2A. And then, kukunin natin yung last niya para dynamic yung ginawa natin. Cells, rows dot count, comma 1 dot end xl up dot row. Close natin. Then, for each, mako dito, if cell dot value is
not equal to blank, then gagawin natin is i-open natin yung file kapag hindi blank. Eto. So, ang gagawin lang natin dyan is workbooks.open yata yun. Medyo kinakalawang na tayo. Then, lalagyan natin yung file niya. So, ito yung pinaka-directory path nung ano natin, right? Ng folder natin. So, kunin natin yan. Yan yung, oops, sorry. Saan yun? Ito pala. Copy and then paste natin dito. Yan yung pinaka-path niya and yung pinaka-file kasi yung i-open natin eh. So, lagyan natin itong backslash or slash ba yan? And tapos yung cell.value. So, dapat i-open niya yung saan na yun? I-open niya yung file name na to dun sa workbook na to. So, tingnan natin muna. So, lagyan mo natin ito ng end if at saka next cell. Natin kan mag-work. Ma-open niya lahat ng workbook na meron tayo. Yun. So, gumana siya. So, napansin nyo, in-open niya lahat ng workbook na to dun sa nilagay nating code. So, next thing to do is, after opening nung workbook, is dapat kukunin natin yung laman. Tama? So, ang gagawin natin, bago mag-umpisa, so fname.activate, kailangan mo natin main workbook main workbook is equal to active workbook dot name. So, ang purpose naman nito is para hindi tayo maligaw. Mali, active. Oh, sorry, mali workbook dot name. So, ang purpose nito is para mabalik-balikan natin, diba magsuswitching tayo between workbook. So, gagamitin natin itong main workbook para mabalikan natin yung main workbook natin. Para mag-switching siya kung ano yung maging main. Then, punta naman tayo dito sa isa. This, siyempre, in-open niya na yung workbook kapag ilagay nito. So, dapat kukunin niya rin kung ano yung workbook name na meron yon. So, in my case, gagawin ko na lang siyang data workbook. Yan. And then, so na gagawin natin is arrange. Ang kukunin niya is from starting A2. Tama? Kasi kung nag-open tayo ng isang open tayo ng isang workbook, ang kukunin natin, di ba, right, is ito. Pababa. So, starting from A2 hanggang E6. Pero, syempre, gagawin natin siya dynamic. Para hindi natin i-manual yung paglagay nung dulo ng range niya. So, from A to E. Tapos, kukunin natin yung dulo niya. And, cells rows.count. Oops, sorry, mali na naman ako. .count, comma 1, .end, excel up, .row, and close.select, selection, selection.copy. So, ikakopy niya dapat yun kapag in-open niya. And then, i-activate natin ngayon si workbook na to. Saan na yun? Ito. Si main workbook. So, worksheets, ay workbooks pala. Workbooks. Lagay natin yung pangalan ng main workbook. Close.activate. Parang inactivate natin yung workbook na yun kasi doon niya i-paste yun sa worksheets na conso. So, i-activate din natin si conso. Conso.activate. Then, range A. So, hindi naman natin alam kung pang ilang column niya lagi. So, ilalagay natin siya sa last row lagi. Cells, row, rows, dot, count, comma 1, dot, end, excel up, dot, row. Yan. Plus 1, kasi sa baba dapat ng last row, siya madudugtong, dot, select. Then, selection, dot, paste special. So, tingnan natin kung gagana siya. So, automatic may iba nakabukas sa workbook. Wala naman na. Then, try na natin. Okay. So, kung napansin nyo, eto na. Na-conso na siya dito sa conso. Ayan. So, ito lang siya. Then, sa conso natin, nagkaroon na siya ng laman. So, delete natin para mas makita natin maigi kung paano siya gumana. File name. So, malinaw na wala ng laman. Then, file name. Select lang natin itong button. Ayan. Kung mapansin nyo, isa-isa niya ng box na ito. Tapos, nag-debug. Bakit kaya? Cell.value. Wait, check natin ulit. Saan siya nag-error doon? Siguro may naka-open pang file. Sa pangalan natin. Bakit siya nag-error? Ito. Okay. Sorry. Ano pala? So, hindi natin na-close yung mga binuksan natin kanina. So, eto, nag-open kasi siya eh. Kaya siya nag-error kasi nakabukas na yung mga file. Tapos, binuksan natin siya ulit. So, dapat maglagay tayo ng pang-close doon. So,
dapat after nyo open, i-close nyo na kapag nakuha yung laman. So, ang gagawin natin dito is workbooks. Ang gagawin natin, i-activate natin yung mga workbooks ng data natin. So, workbooks, data workbook dot activate, then active workbook dot save, then active workbook dot close. So, para mangyari, na-active natin yung data workbook natin, din sunod isi-save niya, din sunod i-close na niya. So, para maiwasan natin na pag nag-click tayo is naka-open pa rin yung files. Tignan natin kung mag-work na siya. So, si console natin, wala na laman. Then, run natin. Sinisa-isa niya. Okay. So, yan. Na-console na siya ulit. Then, wala na nag-error. So, ang gagawin naman natin para mas mabilis to, isa to sa mga code na tuwan-tuwa ako kasi napaka-effective niya. Yung tinatawag dito na yung application dot screen updating spelling ko dot screen updating is equal to false. Ang gagawin niya kasi, kung mapansin nyo, yung Excel kasi every time na may changes siya, nag-generate siya sa loob. So, para maiwasan yon, hindi niya muna i-generate. Wala mo nang changes na gagawin unless matapos na lahat ng code niya, saka niya isang changes lang. So, tingnan natin kung mas bibilis siya konti. So, delete natin to. Then, run natin. Then, yan. Kung mapansin yan, bilis na. Na-console na natin yung file. And then, so, every time na try natin, mag-add tayo ng same value niya rito. Ayan. So, meron siyang copy. So, tingnan natin kung mako-cover siya nito. Ayan. So, running. Yan. So, tingnan natin kung na-doble nga yung file niya. Ayan, na-doble na siya. Nakuha niya na lahat. So, yun lang. So, try nyo na din gawin.